Kapag nasa Pilipinas, ako ang partner niya. Pero kapag nasa barko na siya, parang wala na akong halaga. Ako yung tipo ng taong kapag nagmahal buong buo, hindi lang emosyon ang binibigay ko, pati oras, pangarap, at minsan pati sarili ko. Kaya nung sinabi ng partner ko noon na gusto niyang maging seaman, hindi ako nagdalawang isip na suportahan siya. Ako ang sumama sa kanya sa pag-aasikaso ng papeles. Ako ang umintindi sa pagod niya. Ako rin halos ang gumastos, training requirements, pamasahe, lahat para lang matupad niya yung pangarap niya. Hindi ko yun sinumbat kasi mahal ko siya. Akala ko sabay kaming aangat. Noong una niyang sampa ng barko, maayos pa kami. Hindi man araw-araw ang usap, ramdam ko pa rin na may kami. Nag-u-update siya kapag may signal, nagkukwento kahit pagod, at sinasabi niyang miss niya ako. Kahit mahirap ang LDR, kinakaya ko. Kasi iniisip ko, para to sa future namin, pero nung pangalawang beses na siyang sumampa, doon nagsimulang magbago ang lahat. Bigla na lang siyang naging malamig. Minsan linggo ang lumilipas na walang kahit isang message. Ang dahilan niya palagi, mahina daw ang signal. Matagal pa bago ulit siya makakakuha ng connection. Pinilit kong intindihin. Pinili kong magtiwala hanggang sa isang araw. Sinabi niya sa akin na mas mabuting itigil muna namin ang relasyon. Ang sabi niya, na-realize daw niya na pamilya niya ang priority niya ngayon, na kailangan daw muna niyang ayusin ang sarili niya. Pero may kasunod na pangako na pagbalik daw niya ng Pilipinas, babalik din daw kami sa dati. At naniwala ako, tuwing bababa siya ng barko, sa akin siya tumitira. Ako ang kasama niya, ako ang inaasahan niya. Para kaming totoong mag-partner, nag-aalaga, nag-aasikaso, nagbabahagi ng kama at pangarap. Para bang walang nangyaring hiwalayan. Para bang ako pa rin, pero sa tuwing sasampa ulit siya ng barko, paulit-ulit na lang ang eksena. Gusto na naman niyang makipag-break. Gusto na naman niyang maging single. Parang switch lang, on kapag nasa lupa, off kapag nasa dagat. Hanggang sa may nagsabi sa akin ng katotohanang matagal ko nang kinatatakutan. Isang misis ng katrabaho niya ang nagsabi sa akin na iba raw ang partner ng BF ko tuwing nasa barko siya. Iba't ibang babae, iba't ibang kwento, iba't ibang pansamantalang relasyon. Doon ko naintindihan kung bakit gusto niyang maging single kapag sumasampa siya. Doon ko naintindihan kung bakit parang wala akong karapatan sa buhay niya kapag malayo siya. Masakit, nakakababa ng pagkatao. Para akong ginawang option. Isang taong andyan lang kapag convenient. At ngayon, buntis ako. May dinadala akong buhay na bunga ng pagmamahal na akala ko'y totoo. Pababa na naman siya ng barko at hindi pa niya alam na magkakaanak na kami. Araw-araw akong nilalamon ng tanong, deserve ba niyang malaman? Deserve ba niyang makilala ang anak namin? O mas mabuting ilayo ko na lang ang sarili ko at ang anak ko sa isang lalaking marunong lang maging partner kapag gusto niya? Iniisip ko rin kung magbabago ba siya kapag nalaman niyang may anak na kami, kung magiging iba na ba ang priority niya, kung pipiliin niya na ba kami, hindi lang kapag nasa Pilipinas, kundi kahit saan man siya dalhin ng mundo. Pero sa ngayon, isa lang ang sigurado ako, hindi ko na kayang ipaglaban ang isang relasyon na ako lang ang palaging lumalaban. At bilang isang ina, kailangan kong piliin kung ano ang makakabuti sa anak ko, kahit masakit. Kahit mag-isa, minsan hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan din ng respeto, paninindigan, at responsibilidad. At yun ang matagal ko nang hinihintay, pero mukhang hindi niya kailanman kayang ibigay.